ugad na kami ay muli mong ginising, Panginoon, at wala po kami sa balik na karamdaman. At bago po ang aming isa, Panginoon, ay kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming nagagawang pagkakasala ugad sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Ito may sinasadya o hindi ugad, alam ko na, Panginoon, na kami po ay yung tinatawad na. At sa mga nanay at tatay na sa pananampalataya ugad, ikaw pong patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon, sa bawat biyahe nila ugad, dahil namin ng Jared, dahil Ninanisi, ikaw pong patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon, at sa mga narito ugad, dahil Charles, dahil Ninang Madel, at dahil Ninang Totoy ugad, ikaw pong patuloy na mag-provide ng pangailangan, Panginoon, pangailangan physical at spiritual. At sa mga kasamahan namin dito ugad, ikaw pong patuloy na mag-provide din po ng ang gawin, Panginoon, upang may malastos po sa ating araw-araw. At sa iyo po namin tinataas, Panginoon, ang mensahe mo sa oras na ito, God, na ikaw po ang siyang mag-bless dito, Panginoon, at tulungan niyo po, Panginoon, na may paliwanag po na ang mensahe mo sa oras na ito. Sa iyo po namin tinataas, Panginoon, ang oras na ito in Jesus' mighty name. Amen. Marcos 14 verse 43 hanggang 51 tayo. Dito, sinabi dito sa 43, nagsalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Sa 44, bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang hudyat. Kung sino ang hahalikan ko, siya iyon. Dakwinin niyo siya at bantayang mabuti. Sa 45, pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Sa 46, agad ngang sinunggaban at pinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan niyon. Sa 48, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakwin? Sa 49, araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, kailangang matupad ang sinabi ng kasulatan. Sa 50, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sa 51, sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao. Ay tuloy na natin sa 52. Ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na ubad. So, ito tayo at manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po God sa mensahe mo sa oras na ito, Panginoon. Naway maintindihan namin dito, Panginoon, at may sa puso namin. At sa iyo pa namin tinataas ang mensahe mo, Panginoon. Naway ito'y tumimo at magrima sa puso ng bawat isa. Kaya pa namin ito binabalik, Panginoon, in Jesus' mighty name. So dito, sa 43, kumbaga, inan na siya ni Judas. Kumbaga, si Judas ay, kumbaga, kabilang siya sa 12 na apostol. Pero nga, siya yung siya yung magkanolo sa ating Panginoon. Dahil dito sa 43, nagsalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. So, dito, kung ilagay natin yung sarili natin doon sa pangyayari, makikita natin na, kumbaga, isipin na lang natin may dalang tabak at pamalo yung mga tao na sumugo doon sa ating Panginoon. Dito, sila ay isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Kumbaga dito,
ay nagtagumpay na ngayon yung mga punong pare na yung gustong-gusto talaga nila na ipapahuli at ipapatay yung ating Panginoon. So dito sa 44, bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang hudyat kung sino ang hahalikan ko, siya iyon, dakpinin nyo ito siya at bantayang mabuti. So bago pa man sila dumating, papunta doon sa kinaroroonan ng ating Panginoon, ay binili na ni Judas yung mga tao na kung sino yung hahagkan niya ay siya yung darapin. Kasi ito po yung nakasulat sa kasulatan, di ba, na hinagkan ni Judas yung ating Panginoon. Hinagkan niya, ito'y palatanda na dakpin na siya. Sa 45, pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Sabi niya, guro ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Sa 46, agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. So, dito sa 47, bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. So, dito, yung bumunot ng tabak ay si Pedro. Tinagpas niya yung isa sa mga pinakapunong pare at natagpas yung tainga niyon. Ngunit sinabihan siya ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, saan na ba? Ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? So, pag nila ay nung kapanahonan kasi nila na kung may dala kang tabak at pamalo ay magkabilang ka sa yung isa kang notorious noon. Yung ating Panginoon wala man siyang doon kundi nagpapahayag lang ng salita ng Panginoon, yung naghahayag siya ng magandang balita. Pero iniisip ng mga inutusan mga punong pare na siya ay isang tulisan, kaya may dala silang tabak at pamalo. Sa 49, araw-araw akong nagturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi niyo ako dinakip. So sinabi ito ng ating Panginoon. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. So dito, alam ng ating Panginoon na siya ipagkanulo. Kaya isipin na lang natin, di ba? Kung alam ng ating Panginoon na siya ipagkanulo ng isa sa kanyang mga disipulo, may panahon pa siya na tumakas pero hindi niya ginawa yon. Kapag kung tatakas siya, hindi na matutupad yung sinulat ng nakasulat doon sa kasulatan na siya ipagkanulo at huli siya. Dito sa 50, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. So dito maano natin na dito sa 50, di ba sinabi yun ni Pedro na, guro, kahit anong mangyari ay hindi kita iiwan. Pero sabi niya, iiwan ka man ng lahat pero ako ay hindi. Pero anong nangyari dito sa 50, di ba? Tumakas silang lahat. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sa 51, sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit, maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na ubad. So, di ba? May isang binata na sumunod sa ating Panginoon, pero nung sinunggaban din siya ng mga tao na yung kanyang balabal, ay tumakbo din siya na tumakas din siya na ubad. Ganoon din ito sa natin, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ano man po yung mga problema, kasi sa talaga hindi talaga may iwasan yan. Kumbaga kadikit na sa
buhay natin yung problema. Pero hindi sabi nga ng Panginoon, di ba, na hindi tayo bibigyan niya ng problema na hindi natin kaya sapagkat ang lahat ng mga problema ay napagdaanan na niya at napagtagumpayan. Saka maging ano tayo, maging gaya ng ginto. Di ba yung ginto ay dinadaan muna sa apoy para lumabas yung kanyang tunay na ganda at ginang. Ganon din tayo. Kumbaga, hindi tayo masasabing Kristiyano kung hindi tayo matatag at mag-ano sa ating mga pananampalataya. Kasi minsan, halimbawa, yung oras ng pagsimba natin, maulan lang. Isang pagsubok na sa atin yung ulan. Minsan, ay, hindi na ako magsisimba kasi maulan. Tapos, at saka ang pinakamatindi nating kalaban po talaga ay yung sarili natin. Kasi yung sarili natin, yan ang pinakamatindi nating kalaban sa ano natin, yung pananampalataya natin. Yung sarili talaga dahil ligas tayo na makasalanan eh. Alam naman natin yun na ang tao ay hindi perfecto. Kaya dito, inaano lang sa atin ng Panginoon yung paalala na dito ay huwag tayong mangako. Yung mga pangako na sabi nga nila, di ba, yung sa mga dito sa liputan na pag nangako ka raw, ito pa rin mo. Pero di ba yung mga tao pag nangako, minsan napapako, walang nangyari at hindi natupad. Pero yung ating Panginoon, nang siyang nangako, lahat ay tinupad niya. Isa na lang yung pangako ng Panginoon na hindi niya tinupad eh, yung kanyang muling pagbabalik. Kasi ang gusto ng ating Panginoon ay ang lahat ay makarinig ng kanyang salita, ng kanyang banal na salita, at ang lahat ay magiging born again. Yun na yung sa ano, diba, na kailangan mo na ang lahat ay makarinig ng salita ng Diyos. Pero sa palagay ko ngayon sa mga time na ito, high-tech na tayo, lahat may mga gadget na, may mga cellphone na. Lahat po siguro ngayon sa YouTube, sa Facebook, may mga nakalagay na doon na mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya imposible na yung iba ay hindi pa rin nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa oras nito, sa Diyos ko po binabalik ang pinakamataas na paborit pasalamat. Naway yung mensahe ng ating Panginoon ay tumimo at magrima at magmanifest sa puso ng bawat isa. Na huwag po tayong patatangay sa mga problema at alalahanin natin sa buhay. At patuloy po tayo na magtitiwala sa ating Panginoon, anumang mangyari at anumang sitwasyon. Dahil sa Panginoon tayo magtitiwala ay wala nang tayong talo. Pero kung sa tao tayo magtiwala, minsan madadapa tayong lahat. Kasi ang tao ay hindi po yan perfecto. Lahat po yan ay ang kanilang mga sinasabi ay pwedeng magbago. Sa bilis ng iglap, magbabago po yan. Dahil tao lang siya, kagaya natin. Kaya kung ang Panginoon yung nangako sa atin, asahan natin na yun ay maasahan natin. Dahil yung pangako ng Panginoon ay talagang maasahan natin dahil yun ay totoo. Dahil Diyos yung nangako sa atin. Yun lang mga kapatid, sa umagang ito na yung mensahe ng Panginoon ay magrima, magmanifest sa puso ng bawat isa. Amen. Ito tayo muling umabot sa ating bigyan ko ng banal na takot, sumunod sa nais mo, naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang bigyan dami at pinapalagay sa bawat isa.
Salamat at wala kami sa banig ng karamdaman, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa po. Patuloy niyo na mabuhay ko, patuloy na maipamuhay